hindi po natin kaya, hindi natin kaya gawin kung hindi po natin ibigay sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay manandalian niyo mo ko. Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan ka sa lahat. O Lord Jesus, tinataas po kita, pinupuri, dinadakila, O Lord God. Ikaw ang tunay na Diyos na hindi nagbabago noon pa man, ngayon at magpakailanman, O Lord Jesus. Nandito po ako, Lord, sa inyong harapan. Nagpapakumbaba po, patawarin mo po ako, Lord, sa aking mga pagkakamali. Sa isip man, sa isip, sa salita, sa gawa't nakikita. Hallelujah. At hindi ko na laman, Lord, na nagkamali po ako, nagkakasala sa kapwa. Panginoon, sa pag-iisip na hindi maganda, Lord, patawarin mo po ako. At ibaba mo po ako sa oras na ito, Lord, sa pinakamababa na level, O Lord Jesus. Ikaw po ang Diyos na manguna sa akin, Panginoon. Hallelujah. Lalo na sa sasabihin mo, O Lord God, let your will be done. Iutin mo po ang aming puso, isipan, upang sa ganun, O Lord God, maunawaan po namin kung ano po ang mensahe mo sa oras na ito, Lord God. Let your will be done, Panginoon. Hallelujah. At sa mga kapatiran ko, Lord, hindi pa po nakadalod ngayon, patuloy mo pong hawakan, patuloy mo po silang paalalahanan, Panginoon, na mayroon pong gawain dito, Lord God. Hallelujah. Pagpalain mo ang lahat na nandito na, Panginoon. Huwag mo hayaan, Lord, na lalabas na empty. Bagkus, Panginoon, lalabas po kami na dala-dala ang tagumpay, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. We claim victory and we claim revival sa pangalan ng Jesus' name. We pray, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Brother mo, malakas pa ba yung aking background? Okay lang ba? May hangin ba? Hindi ko alam kasi yung... Yan, okay na? Sige, sabihin mo lang ha, kasi yung headset ko kasi sira ba, no? Sister Lynn, tumawa Sister Lynn. Parang may bagyo. Wala mang bagyo dito, pero sa headset ko yata yan. Ayan, okay na? Okay na, brother mo? Ayan, sige. Salamat po, no? Praise the Lord. Ayan, thank you. Hallelujah. Salamat po sa ating lahat, mga kapatid. At nagpatuloy po ang God is our strength, no? Salamat po sa mga admin. Salamat din po sa mga iba't ibang BR na nagsuporta, no? Lalo na din po sa BR na ito, ang ating resident pastor Milper Awitanon, sa pagsuporta din po at sa ating Pastor Jan, kumusta po kayo at welcome din po kayo dito, Pastor Jan, aming mahal na pastor. Ayan, salamat po sa buhay mo, Pastor. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa mga kasamahan po natin ngayon na nandito na po sa loob sa BR ng God is our strength, no? Sister Ramila, saan na yung mga kaibigan mong mga Amerikano, no? Ayan, hallelujah. Ang last topic, recap muna tayo mga kapatid. Ang last natin na topic is, sino po ba yung nakaalala doon? May nakaalala po ba? Praise the Lord, hallelujah. Ang last natin na topic mga kapatid, kung walang nakaalala, hindi ko na lang ipaalala talaga kasi hindi naman ninyo talaga inaalala. Sister Rose, nakaalala ka ba, Sister Rose? Ay, matagal na kasi yun. Nasa Jeddah pa ako noon eh. Iba yung topic natin. We must preach. Why? Tanong yun, yung ating topic. Hindi kahapon kasi hindi man ako naghayo kahapon. At hindi rin ako dito kahapon mga tino kasi umalis kami. Ayan. Ang topic natin last, why, isa po yung tanong mga kapatid, why we preach the word of God. Amen. Yun po, ipaalala ko lang talaga sa inyo kasi kailangan din talaga, no, mga kapatid. Yun po ang ating topic nung last nating pagbulay-bulay, mga kapatid, nung pagkikita natin. Why you need to preach the gospel, no, sa mga darkening na mga word o sa mundo na ito, na madilim na mundo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya napakaganda no, na pag-usapan natin doon. Hallelujah, because the word gets worse every day. Humanity need God more. Amen. Hallelujah. Nandoon po yung kailangan nating araw-araw tayong makarinig sa salita ng Diyos. Amen. At mag-preach sa salita ng Diyos saan man tayo idako ng ating mga ng ating mga paa. Yan. Praise God. Kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon, hindi natin i-deny, no, ang ating Panginoon, mga kapatid. Dahil ngayon nga, yung number one na ating top punto is prophetic decline.
And then number 2, rising rebellion. Number 3 is expanding evil. Nag-expand na ngayon ang evil nga mga gawain, no? Number 4 doon is hallelujah. Ah, 'Yun na po mga kapatid 'no, hindi na po natin 'yun i-recap kasi mahaba-haba talaga 'yun na topic natin at alam ko po na tayo po dito ay mga preacher na at lahat dito ay kilala na natin kung sino po ang ating pinaglingkuran. Dadako na po tayo sa ating topic mga kapatid. Ang main text po natin is John 16:33. Sabi dito, "Sinabi ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa mundong ito ay makakaranas kayo ng paghihirap, pero lakasan ninyo ang loob ninyo. Dinaig ko na ang mundo." Yan, napakaganda na salita mga kapatid. I think na memorize din po ito sa mga anak ng Diyos, no? Sa mga pastor, preacher, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, no, ang real talaga na mangyayari or expectation natin mga kapatid or expect the reality of life, may mga bagay sa buhay talaga na hindi dapat nating ikakagulat, no? May mga bagay na dapat nating tanggapin. Mal Katulad na lang ngayon sa, nangyari sa Pilipinas, no? Hallelujah. May mga araw-araw tayong hinaharap mga kapatid. Amen? Hallelujah. Reality mga kapatid sa ating buhay, no? Bumangon, sumisikat ang araw. At bumangon tayo, kailangan nating kumain, uminom, ano pa mga kapatid, at magpahinga, matulog na naman ulit, mga kapatid, no? Yan po ang real buhay natin mga kapatid, no? Ang buhay ay hindi laging madali. Praise God. Kung mayroon kang gustong kukunin na kurso, kailangan mong pag-aralan, kailangan mong gastusin ng time. Praise God. Amen mga kapatid. Yan po, hindi madali. 'Pag tayo po ay gusto nating makatapos ng pag-aaral, kailangan talaga nating pagsikapan. Nandoon yung ating pagtrabaho mga kapatid. Amen? Praise God. Hindi tayo dapat ma-shock pagdating ng mga problema mga kapatid. Pero alam ba natin na sa ating paghanap, nabuhay tayo dito sa mundo mga kapatid na gusto lang natin na easy, 'no? Nabuhay tayo dito na hindi natin tanggap 'pag tayo'y sinubukan, 'no? Hallelujah. Nabuhay tayo dito na gusto natin na easy lang ang ating buhay. Amen, hallelujah, praise God, hallelujah. Kaya pagdating sa problema mga kapatid, 'pag may pagsubok na tayo, parang feeling natin na unfair naman 'to. Bakit hindi siya sinusubukan? Bakit siya ang ganda ng pamumuhay niya, 'di ba? Parang makakasabi tayo ba 'pag mayroon tayong naranasan na kabigatan or ano pa, mga storm na naranasan natin. Yun po ang real talk sa ating mga buhay, mga kapatid. Parang masasabi natin, parang unfair naman 'to, siya available siya sa gawain ng Diyos, pero ako hindi man lang ako makapagsalita, 'di ba? May mga gano'n mga sitwasyon na makapagsabi ka na wala akong peace or wala akong, kapayapaan. Minsan nandoon yung aking, anxiety, nandoon yung aking pag-abala mga kapatid, 'di ba? Hallelujah. Kapag tayo po mga kapatid ay nakakaranas ng pagsubok, yun na nga yung tinatawag na parang unfair. Pero sinabi ng Panginoon mismo dito sa ating key verse mga kapatid, "In this world, you will have trouble." 'No? Kung naintindihan natin mga kapatid na ang ang mundo na ito or ang daigdig na ito mga kapatid kong minamahal, ay meron talaga tayong trouble na dadaanan. Kaya wala pong shortcut pagdating sa trouble dahil lahat tayo ay nakakaranas. Hindi man ninyo naranasan yung trouble ko, hindi niyo rin naranasan o hindi ko rin naranasan yung trouble niyo kung gaano kahirap mga kapatid. Praise God. Kaya sa ating buhay ngayon mga kapatid, ang ating pag-usapan ay peace in the middle of the storm. Hallelujah. Merong kapayapaan sa gitna ng, pagsubok. Hallelujah. Yung storm dito ay ginahalin tulad natin ito sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah, na mayroong mga bagyo,
Ngayon pa lang mga kapatid merong gutom, mayroong mga kahirapan, praise the Lord, hallelujah. Mahal ng mga bilihin, 'yan po mga kapatid ay storm, 'no mga kapatid. Naging ano, dahil dito binumba ang Middle East, doon sa Pilipinas wala ng mga source, wala na yung padala ng mga gasolina, yung mga gano'n mga kapatid. This, real talk mga kapatid, is biblical na dapat din nating tanggapin sa panahon ngayon mga kapatid, amen? Hallelujah. Kaya sabi nga sa kanyang salita, "In this world, you will have trouble," mga kapatid. Meron tayong trouble. Ano yung trouble mga kapatid? Hallelujah. Sa sanlibutan ito, mayroon tayong kapighatian. Ano pa yung kapighatian? Paano pa natin? Tribulation. Ano pa? Sa ibang salita, ang trouble mga kapatid. Pagsubok. Pagsubok palagi. Ayan. Yung number one na punto natin mga kapatid, sabi dito, kasi nagtatanong tayo, ano nga ba ang trouble? Number one, expect trouble but don't be shaken, no? Ito po yung ating sabihin sa ating sarili na mag-expect tayo sa trouble, no? Hindi pa nangyari pero lakasan mo na ang loob mo dahil may trouble o may pagsubok na darating sa ating mga buhay. Kaya lang, but don't be shaken. Huwag kang matinag sa pagsubok na darating pa. Amen? 'Di ba sabi ko, sa salita ng Diyos mga kapatid, bago nangyari yun nakahanda ka na, 'no? Kadalasan ngayon sa mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos ay na-shock sila pagdating sa pagsubok. Pero tayo na may pananampalataya sa ating Panginoon, pagdating sa trouble na 'yan, dahil nag-expect na tayo, lalo na sa ngayon sa mundo mga kapatid, hindi na tayo natitinag, hindi na tayo na-shaken. Hindi natin nanghirapan, hindi na tayo nahihirapan tumanggap sa mga pagsubok na ito. Amen? Hallelujah. Hindi option ang trouble mga kapatid. Ito din ay part ito ng buhay natin. Amen? Hindi sinasabi ni Jesus dito, you might have trouble. But ang sinasabi niya mga kapatid, you have trouble. Ibig sabihin na mayroon talaga tayong trouble na dadaan o darating, parating pa. No, mga kapatid. Kaya itong verse na ito, nagtuturo sa atin mga kapatid na hindi easy ang ating buhay dito. Hindi tayo easy mga kapatid na parang ah, easy lang tayo na maglingkod tayo sa Panginoon, lagi lang tayong masaya. Merong panahon mga kapatid na nahihirapan tayo. Amen? Nahihirapan tayo. But isang malaking paalala ng ating Panginoon, hallelujah, praise God, hindi tayo tinatawag na, ang iba 'pag may troubles na magsasabi na, "Ang malas naman ang buhay ko na ito." Yan po ay maririnig natin sa makamundo mga kapatid. Hallelujah, praise God. Sabi, ang malas ako lang talaga yung nakaranas. Hindi natin alam na mas marami pang worse pa na nakaranas ng pagsubok na yon mga kapatid. Hallelujah. 'Pag tayo nakaranas mga kapatid sa panahon ngayon, hindi na tayo ma-shake, 'no? Don't be shaken. Hindi na tayo ma mal ma malig la ma malagay doon sa alanganin ba mga kapatid, dahil alam na natin, nandoon na tayo na mayroon tayong kapayapaan, mayroon na tayong pagtanggap sa ano pang mangyayari mga kapatid. Amen? Hallelujah, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, you are simply living in a broken world. Amen? Tayo po ay simple lang tayo na nanirahan dito sa, nasisira na mundo. Kung masasabi nating broken world or, tinatawag mga kapatid na broke na mundo or daigdig, yes, totoo. Makikita mo ngayon ang mundo mga kapatid, 'no? Grabe na. Hallelujah, marami ng mga nangyayari na hindi nangyari nung dati, 'no? Ngayon, hallelujah, kung talagang titingnan natin, iba na mga kapatid. Talagang bulgara na talaga mga kapatid. Talagang makikita na natin. Kaya don't be surprised. Amen? Kung nakita natin ang mundo ngayon na broken, hallelujah, bakit naging broken? Dahil sa mga pangyayari, no, mga kapatid.
don't be surprised, no, mga kapatid. Kaya sabi nga sa 1 Peter chapter 4 verse 12, "Beloved, huwag kayong magulat sa matinding pagsubok na dumating sa inyo." Amen. Hallelujah. Ngayon sa mundo mga kapatid, mayroon talagang malaking pagsubok ang dumating mga kapatid. Yung iba, talagang napilitan umuwi sa agency mga kapatid, nakatakot sila pero ang resulta dahil pabigla-bigla yung takot nila, wala silang sahod. Ang nangyari sa kanila mga kapatid, naghihintay sila kung kailan sila, makauwi sa Pinas. Yung iba mga kapatid talagang sa takot. Dahil nga hindi sila naka-aware or hindi sila, ready na makaranas ng pagsubok. Kaya sa atin, naka-ready tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya 'wag tayong magulat, 'no? 'Wag tayong magulat, sabi pa ni Peter mga kapatid, sa matinding pagsubok. Basahin nga natin ang 1 Peter, praise God, 1 Peter chapter, praise God. Sabi dito sa 1 Peter mga kapatid, ang sabi niya dito ay, praise God, 1 Peter chapter 4 verse 12, ang sabi niya dito mga kapatid, "Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang mangyayari sa inyo di karaniwang bagay." No? Yung mga pagsubok natin sa mundo ngayon, masasabi natin na hindi man yun nangyari dati, no? Pero ngayon talagang biblical mga kapatid, na prophecy na po itong mga mangyayari talaga. Kaya sa atin mga kapatid, lagi nating tingnan ang salita ng Diyos or basahin. Hallelujah. Tingnan natin ang suffering ni Job. Sa Book of Job, makikita natin mga kapatid kung paano siya naging faithful sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi na natin, na-abandon na yata ako sa mga pagsubok na ito. Minsan mga kapatid, hindi natin naintindihan mga kapatid yung pinagdaanan natin. Pero minsan mga kapatid, hindi rin sabihin ng Panginoon, ito hindi natin ito iparanas sa'yo. Kasi ang Diyos mga kapatid, ipinaparanas niya yung mga pagsubukan, yung maging kaya lang natin. Kaya kung easy lang yung problema mo, ibig sabihin doon na yun lang din ang kaya mo. Pero kung mabibigat yung problema mo para sa'yo, pero para sa Panginoon, kayang-kaya mo yan. Ano ba yung mga problema na mga mabibigat mga kapatid? Hallelujah. Sa akin ngayon iniisip ko parang wala naman akong problema masyado na parang mabigat kasi ang lahat na yun ay parang nasabi ko ba na hindi na ako na-shock. Gano'n ang aking ano ngayon mga kapatid sa mga pangyayari, parang nandoon lang ako, hindi ako natakot. Parang tanggap ko lahat kung ano man ang mangyari. 'Di ba 'pag abroad tayo, 'pag nasa ano tayo, saan ba mga kapatid na ano tayo mga kapatid na dito talaga sa abroad kailangan nating tanggapin kung ano, kailangan malakas ang loob natin mga kapatid. Kaya gano'n din po sa atin ngayon, sa ating, spiritual na pananampalataya. Kailangan malakas din po yung loob natin na tanggapin, 'no, mga kapatid. Kasi, maraming mga tao ngayon na talagang nababalisa sa mga pangyayari, mga kapatid. At nawa hindi tayo kasali doon sa nabalisa, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Paano nababalisa ang mga tao? Kapag nawala ng trabaho. Amen? Pangalawa, kapag nasaktan sa karelasyon, no? Pangatlo, kapag may sakit. Ayan. Yan po yung maging ano na naman mga kapatid, na-abandon yata ako. Hallelujah. Hindi yata ako napakinggan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Bakit ako pa, Lord? Nawalan ako ng trabaho. Lord, bakit ako pa, Lord? Nagkakasakit. Lord, bakit ako pa, Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Ang may problema na ganito. Amen? Hallelujah. Ganun po tayo mga kapatid. Pero sa mga hindi Kristohanon, mga kapatid, yan ang lagi nilang iniisip. Praise God. Hallelujah. Pero dahil tayo ay Kristohanon, hindi na po tayo ganun mag-isip mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid, huwag kang mag-isip ng ganun. Huwag mong i-question ang Panginoon. Kung nakakaranas ka man ng nawalan yung trabaho sa taga Pilipinas, yung relationship ninyo, nag-aaway kayo sa asawa mo,
or may sakit ka na hindi na mapagaling 'no, wala naman dito 'yan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, instead na tayo po'y magpasalamat or mag-trust sa ating Panginoon, kahit hindi natin naintindihan ang mga sitwasyon, lagi nating tinatanong ang Diyos 'no, sa mga makamundong mga tao, talagang laging tinatanong nila na, "Lord, bakit ako pa?" Minsan dati mga kapatid, ako din ay nagtatanong 'no, nung time na yung anak ko ay may sakit mga kapatid. Sabi ko pa, "Kadami-dami bang mga tao, bakit ako pa yung nakaranas ng ganitong sitwasyon?" Ang hirap ng pinagdaanan ko mga kapatid that time 'no, para kaming makikilimos, anong tawag doon? Para kaming ano ba na humihingi doon sa ano mga kapatid, para lang mapagaling yung anak ko mga kapatid 'no. Hallelujah, 5 months siya ng time na yon. Hallelujah, para kaming ano ba yung dukha talaga na nanghihingi mga kapatid nga. Oo nga, si Piolo Pascual mga kapatid that time kasi nandoon siya sa Davao that time, nagkabigay nga yun, eh. Nakabigay siya ng tulong kasi nga yung sa anak ko talaga mga kapatid is kailangan niyang i-ano, yung operahan, 'no, operahan siya sa kaniyang, tinatawag na tumor mga kapatid. Pero nandoon na yung ano ba na nag-suffer ako, yun ang sa buong buhay ko, yun po ang pinakamalaking nga trouble na naharap ko mga kapatid, 'no, sa buhay ko. Sa relasyon, okey lang yun mga kapatid, pero sa totoo lang, 'pag anak mo na talaga ang makikitaan mo na may sitwasyon na gano'n, para ka bang binuhusan ng malamig na tubig mga kapatid, parang hindi mo alam anong gagawin mo 'no, hallelujah. Pero salamat ako sa Panginoon dahil yung pangyayari na yun mga kapatid, pinapalakas niya ako habang ako'y nanalangin mga kapatid 'no. Minsan nakapagtanong ako, "Lord, bakit sa akin pa 'to nangyari?" 'No, liit-liit pa ng anak ko, "Lord, bakit?" Gano'n, nakapagtanong tayo. Pero naintindihan ko mga kapatid nung totally akong nagtiwala sa Diyos. 'No, mga kapatid, hindi hindi ko talaga pinayagan ng doktor na i-chemo yung anak ko mga kapatid. Ang ginawa ko, eh, sabi ko mag-Weaver ako or mag-sign ako ng Weaver. Gagawin ko, paalisin o ano, iuwi ko yung anak ko at nangyari mga kapatid, kasi nga nais ng Diyos na magtiwala pala tayo sa kanya ng buo. Inuwi ko yung bata mga kapatid at doon ko ginawa yung sabi na ipanalangin ko. Habang nilihans ko yung bata mga kapatid, iyak ng iyak yun. Hinahawakan ko kung saan yun malaking bukol mga kapatid, na dapat sana kailangan dati mura lang yun, mura lang dati 200,000. Ngayon kung may mga malaki na ngayon mga kapatid, dati malaki na yan sa atin yung 200,000 mga kapatid. Kailangan makalikom kami niyan bago siya maoperahan. Kailangan siyang ganuhin mga kapatid. Pero yung time na yun mga kapatid, hallelujah, mayroon nagsabi sa akin na iuwi mo yung mga anak mo or iuwi mo siya. Hallelujah, habang inuwi ko mga kapatid, pinapagalitan ko, siguro nasabi ko na yan dito. Pero dahil nga nag-usap tayo mga kapatid na magtiwala tayo kahit hindi natin naintindihan, na dala ko po ngayon sa ating testimony. Kaya buhay po ang Diyos. At nangyari mga kapatid, sabi pa ng doktor, hindi naabot ng 1 year old ang anak mo. Sabi ko, magtiwala ako sa Diyos. Hindi man siya ang nagbigay ng buhay dito, sabi ko ba, mga kapatid, habang tinitingnan kong anak ko may yung tinitingnan mo ba na imposible sa akin nanggaling yun, tapos grabe ka makapangyarihan ang Diyos kasi nga parang tinitingnan ko yung may daliri siya na maliit, sabi ko ba, ang liit-liit ng batang ito, parang sabi ko ba na, parang maisip ko ba na, grabe 'no, grabe ang Panginoon 'pag, ah, 'di ba hindi natin alam paano gawin yung bata mga kapatid, pero paglabas kumpleto. Pero yun lang talaga yung mayroon siyang, inborn mga kapatid na dapat tanggalin, amen? Yun po talaga yung may nagsabi sa akin na, magtiwala ka sa Panginoon. Kaya yung ginawa ko mga kapatid, inuwi ko siya at nagtiwala ako sa Diyos sa kaniyang gagawin. Alam niyo ba mga kapatid, yung doktor na nagsasabi na 1 year hindi aabot ang anak ko, to God be all the glory mga kapatid. Ngayon, mag 16 years old na siya. Walang nangyayaring, tinatawag mga kapatid na
operasyon. At sabi nga ng doktor, ibalik ko daw. Sabi ko, hindi ko na ibalik. Kasi pinagaling na ng Panginoon. Hallelujah. Doon mga kapatid, nakikita ko na mayroon akong katapangan na ibahagi sa inyo ngayon yung pagtitiwala ng buo. No? Pagtiwala, kahit hindi mo na nag-gets yung pagsubok or troubles sa buhay mo, sa buhay natin, kailangan nating ipagkatiwala sa Diyos. Amen? Kahit hindi mo na naintindihan, no? Kahit hindi mo na naintindihan yung relationship ninyo dahil lagi na lang kayong nag-aaway, ipagkatiwala sa Diyos, Lord, let your will be done. Amen? Hallelujah. Huwag mong i-question ang Panginoon. Kasi may itinuturo ang Diyos sa atin na mas lalo pa tayong magtiwala sa Kanya. Amen? Mga kapatid. Hallelujah. Huwag mong sabihin sa sarili mo, mayroon kaya akong kasalanan or ano kaya ang mga iniisip natin pagdating, no? Mga kapatid, hindi talaga natin yan maiwasan. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabihin mo na lang sa sarili mo, sabihin ko na lang or sabihin nating lahat, this is a part of life. Amen? Ito po ay part sa ating buhay. Ang Diyos mga kapatid, laging nakasama natin. No? Hallelujah. Kahit maraming pagsubok man, suliranin man mga kapatid. Hallelujah. Sabihin natin, this is part of life. Para maging mabuhay na testimony ko pagdating sa mundo, panahon na gagamitin ako ng Diyos. Hindi ako mahihiya, hindi ko ikakahiya ang Diyos dahil sa sarili ko mismo ang Diyos ay kumikilos. Hallelujah. Hindi ako mahihiya na ipahayag ko sa buong mundo dahil mismo sa aking sarili nakita ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah mga kapatid. Kaya hindi ako mahihiya na makapangyarihan ang Diyos natin. Hallelujah. Pinopersecute man tayo minsan sa mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi ko ikakaya ang Diyos kahit saan ako. Dahil may Diyos tayo. Dahil alam ko gaano siya kapangyarihan sa ating lahat. Amen? Hallelujah. Your struggle or yung ating mga struggle mga kapatid ay totoo. But hindi po sa tinatawag na, may struggle ako. Sabihin mo natin na, dahil kasi ganito, ganyan. No, marami tayong masasabi talaga mga kapatid. Pero yung struggle natin, sabihin natin, may Diyos ako. Amen? Palakasin tayo ng ating Panginoon mga kapatid. No? Hallelujah. Sabi dito sa point number 2, hallelujah, Jesus offer peace in the mind or in the midst of chaos, mga kapatid. Hindi promise ni Jesus, mga kapatid, na alisin niya lahat ng problema. Pero yung promise niya, mga kapatid, na bibigyan tayo ng kapayapaan, mga kapatid. Bibigyan tayo ng kapayapaan na hindi po kayang ibibigay sa mundong ito. Bibigyan tayo ng kapayapaan na hindi pa po natin naranasan sa mundong ito. Dito sa mundo, yes, makakuha ka ng magandang cellphone, okay, bilihin mo yung pinaka gusto mo na cellphone. Mga 1 month, naging luma na yon. Naghanap ka na naman. Walang contentment dito pag dito lang sa mundo yung ating iniisip, mga kapatid. Pero iba ang offer ng Diyos, mga kapatid. Amen? Yung peace na galing sa Kanya, mga kapatid, hindi depende sa sitwasyon, mga kapatid. Kahit magulo ang paligid natin, hallelujah, pwede tayong maging kalmado sa loob ng ating puso. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga niya sa Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which surpassing all understanding will guard your heart. Ano daw mga kapatid? Hallelujah. Ang kapayapaan, praise God, ibinigay ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa Philippians chapter 4 verse 7, sabi niya, at ang kapayapaan sa Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong pag-isip kay Kristo Jesus. Amen? Hallelujah. Ito pala, mga kapatid, habang tayo'y sinusubukan, ito naman ang salita ng Diyos, nagbigay sa atin, mga kapatid, na nag-guard sa ating puso. Uy, wag takot. Uy, wag kang magpadala sa mga troubles na yan. Di ba, mga kapatid? Yan po ang pinaka-advantage sa ating lahat bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Dahil talagang makikita natin
gaano ang Diyos kumikilos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya kung may trouble ka man ngayon, hallelujah, tandaan natin, mga kapatid, na yan po ay ginagamit ng Diyos na mas lalo natin siyang makilala. Praise the Lord. Ang sabi dito, mga kapatid, hallelujah, 'di ba makikita natin sa Mark chapter 4 verse 35 to 41, no? Habang may bagyo, mga disciple natatakot sila, mga kapatid. Hindi ko na lang po babasahin, kayo na lang po, example ko lang po 'yun. Hallelujah, mga kapatid. Habang natutulog ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Natakot yung mga alagad niya, no? Natakot, mga kapatid, doon sa Mark, no? Sa Mark chapter 4, praise God. Ito po yung mga example sa tinatawag dito na trouble. Hindi po ito literal, mga kapatid, pero sa nangyayari na ito is literal, nangyari ito sa ating mga apostol, mga kapatid. Pero sa ngayon kasi spiritual na trouble ang ating pag-usapan, no? Hallelujah. Habang may bagyo, mga kapatid, yung mga disciple is natatakot. Pero pero ang ating Panginoon natulog. Ano bang, 'di ba? At nung ginising nila, mga kapatid, he spoke to storm, "Peace, be still." 'Di ba? Nagsalita siya, "Uy, manahimik ka." Amen? Totoo yung bagyo, mga kapatid. Pero dumating naman yung kapayapaan. Doon sa bagyo na yun, mga kapatid, nakita natin, no, ang Diyos, sabi na, "Be still." Nagkaroon ng kapayapaan. Sa pamilya natin, may bagyo sa pamilya natin. Amen? May anxiety tayo, mga kapatid. Hindi mo alam anong next natin na gagawin, 'di ba? Kadalasan sa atin parang, ano kayang susunod kong gagawin, 'di ba? 'Pag mayroon tayong mga kaguluhan, hallelujah, marami tayong pinagdaanan, mga kapatid, hallelujah. Lagi nating tandaan, mga kapatid, na ang peace is not absence of storm, mga kapatid. Peace is the presence of Jesus in your storm. Amen? Ibig sabihin dito, mga kapatid, yung kapayapaan, hallelujah, ginagamit ng Panginoon yung bagyo or tinatawag na pagsubok or mga trouble sa buhay natin para, mga kapatid, hallelujah, magkaroon tayo ng presensya ng ating Panginoon o magkaroon tayo, maalala natin yung ang sa Diyos lang pala ako dapat lumapit, no? Mga kapatid, hallelujah. Kaya tayo po, mga kapatid, ang tinatawag na peace, mga kapatid, na hindi natin kaya kung hindi natin kilalanin ang Diyos na siyang nagbibigay. Amen? Hallelujah. Sabi pa niya sa number 3 na punto natin, take heart. Jesus has already won, mga kapatid. Ang Diyos ang nanalo na, mga kapatid. Kung tingnan natin ang diyan na ating binabasa, mga kapatid, hallelujah, gidaog na sa Bisaya pa. Amen, mga kapatid. Sabi niya doon, hallelujah, sa last chapter, mga kapatid, sabi niya doon, I have overcome the world. Amen? Your battle is already won. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung anuman ang mga trouble sa buhay natin, mga kapatid, na dinaranasan o naranasan natin, hallelujah, lagi nating tandaan. Amen. Hallelujah, na tayo po ay anong tawag dito? Tayo po ay nagmadaugo na, mga kapatid. Sabi pa niya, mga kapatid, hallelujah, sabi dito, hallelujah, sabi niya, mayroon kayong kapighatian, ngunit, ano pa? Lakasan ninyo ang loob. Aking dinadaig ang sanglibutan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya every time pala, mga kapatid, pag tayo po'y nakakaranas ng mga pagsubok, sabihin natin na, oy, hallelujah, kalma na lang ako kasi lahat naman ito ay mangyari. Amen? Hallelujah. Kaya nandoon yung ating calm, no, mga kapatid. Nandoon pa rin yung kapayapaan natin, umawit pa rin tayo. Praise God. Yung iba, mga kapatid, ay talagang hindi na nila alam kung ano ang kanilang mga gagawin. Amen? Hallelujah. Kasi katulad na lang ng nangyari dito, mga kapatid, nag-alarm. Parang 4 na beses talaga yun, mga kapatid. Yung amo ko talagang nag-ano na sila, yung boses ng amo ko takot na takot siya. Pumunta na sila sa ilalim ng hagdanan, mga kapatid. Doon na siya. Parang umiiyak na yata siya. Sabi ko naman, Lord, mangyari talaga ito.
Kaya habang laging nag-alarm yung cellphone mga kapatid, ang ingay. Kaya ino-off ko na lang po yung isang cellphone, tapos talagang sabi ko parang parang nagkaroon na ako ng takot din. Kasi 'pag nakita mo yung kasama mo na natakot na, pero ako nasa kwarto lang ako mga kapatid. Ne ah, Hindi ako nakatulog kasi 'pag nag-alarm yung cellphone natin siyempre may salita pa yan na kailangan kang mag-ready, ganito, stay kalma, ganito lang mga kapatid, huwag kang magpalapit sa, yung mga windows, yun gano'n mga kapatid or sa door, gano'n ba. Hallelujah. Sabi gano'n mga kapatid, kaya nandoon ang salita ng Diyos. Nakaupo ako mga kapatid, pinag-pray ko, "Lord, tanggalin mo yung ano ko, takot." At alam niyo mga kapatid, nakatulog naman ako uli. Kaya gano'n lang mga kapatid, yung amo ko hindi sila nakatulog that time, 'no. Grabe din po yung ano, yung trouble, napaisip ako sa trouble na nangyari mga kapatid dito sa Middle East. Kasi dito man talaga sa Jubil is nangyari talaga, doon pa talaga sa trabahuan ng amo ko talaga yung, nasunog talaga mga kapatid. Hallelujah. Kaya yan po yung tinatawag mga kapatid na ang battle natin ngayon ay hindi po sa atin kundi sa Panginoon. Hindi tayo lumaban mga kapatid or hindi tayo lumalaban para manalo, kundi lumaban tayo dahil tayo po ay panalo na. Amen? Panalo na po tayo. Isipin natin, lalaban ako hindi para manalo ako kundi dahil panalo na ako. Gano'n ang isipin natin. Advantage ba, 'no, mga kapatid? Hallelujah. Lalaban ako kasi gusto ko pang manalo kung dito sa libutan lalaban tayo pagdating ng mga ano, mga kapatid, ano pang mga laban na ating naranasan, 'no? Mga laban natin na, ah, imagine mga kapatid yung, lumbaan dagan, 'di ba mga kapatid? Literal. Kailangan talagang gawin mo yung para manalo ka. Pero dito sa Panginoon mga kapatid, lumalaban ka, lumalaban tayo mga kapatid, hindi para manalo. Lagi nating tandaan, lumalaban tayo dahil panalo na tayo. O 'di ba mga kapatid? Panalo na tayo, eh. Minsan feeling natin tayo tayo parang, parang matalo yata ako, 'di ba? Minsan iniisip natin na lagi tayong talo mga kapatid, amen? Advantage lang talaga tayo na anak ng Diyos mga kapatid, dahil lahat tayo ay nagtagumpay. Meron tayong victory mga kapatid. Sabi nga sa Roma or ni Apostol, Paul, mga kapatid sa taga-Roma, praise God, sa 8 'no, Roma 8:37 ang sabi doon mga kapatid. Praise God, basahin ko lang. Sabi niya dito mga kapatid, hindi kundi sa lahat ng bagay na ito, tayo higit pa sa mga tagumpay sa pamagitan niyaon sa atin ay umiibig. Amen? Hallelujah. Tayo po ito mga kapatid. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen? Hallelujah. Hindi ka lang survivor. Hindi lang tayo survivor. Tayo po ay conqueror kay Jesus Christ. Amen? Like kay David at kay Goliath mga kapatid. Kung makikita natin, kaliit-liit ni David mga kapatid kay ni Goliath, no? 1 Samuel chapter 17. Anong ginagawa mga kapatid ni David? Nakipaglaban ako. Hallelujah. Iniisip niya talagang hmm, panalo na siya, mga kapatid. Hallelujah. Ganon din po ang ating isipin sa mga trial sa buhay natin. Hindi tayo dapat mga kapatid na sabihin natin na mag-stop ako, 'di ba mga kapatid? Ganon na po ang ginagawa sa iba mga kapatid. Pero tayo, patuloy lang tayo. Mayroong kapayapaan, hallelujah, sa gitna ng mga bagyo mga kapatid. Amen? Sabi na David doon mga kapatid, kunti lang, the battle is the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya ba nating sabihin yan, mga kapatid? Ang makipaglaban ay ang Panginoon. Gagamitin lang tayo ng Diyos. Amen? Gagamitin lang tayo ng Panginoon. 'Di ba? Pag tayo'y nanalo, pag tayo nakipaglaban, sabihin natin na hindi ako nakipaglaban ako dahil panalo na ako. Amen, mga kapatid. 'Di ba nanalo si David that time? Hindi dahil sa
kanyang lakas, but because of God's power, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Sa buhay natin, mga kapatid, maybe yung problema natin ngayon ay mukhang gulaya. Gulaya talaga, 'di ba? Yung iba siguro nagtaka, yung iba siguro masasabi, "Makauwi pa kaya ako nabuhay nito?" 'Di ba, mga kapatid? Gulayat, eh, malaki. Malaki kung tinatawag natin dito, mga kapatid, dahil ang gulayat malaking, malaking tao, 'no? Itim, tapos ano, mga kapatid, kumbaga talagang mababasa mo doon, 'no, kung gaano kalaki si Gulayat, mga kapatid. Hallelujah. Nakakatakot. Pero si David, mga kapatid, na nakipaglaban, hindi siya natakot. Kasi alam niya, mga kapatid, na the battle is the Lord. Amen? Hallelujah. Ganun din po ang ating gagawin. Tandaan natin, mga kapatid, hindi natin kailangan manalo mag-isa. Dapat manalo tayo dahil kasama natin ang Panginoon. You are not fighting for victory, mga kapatid. You are fighting from victory. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, kung nakakaranas man tayo ngayon, hallelujah, tuloy-tuloy lang. Amen, mga kapatid. Number 4, you are not abandoned, mga kapatid, because God is with you. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Ang Diyos ay kasama natin. Kaya sa panahon na may trouble tayo, mas lalo tayong magtiwala sa Diyos. No, mga kapatid? Hallelujah. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, He will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Kung maalala natin ang buhay, mga kapatid, sa mga ini-example natin, nagtiwala ng tapat sa Diyos. Amen? Kaya tayo din, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Number 5, hold on. Your story is not over. Hold on. Hawak lang tayo, mga kapatid. Dahil yung story ng buhay natin hangga't buhay pa tayo, nanatili pa, mga kapatid. Hindi pa tapos. No? Hallelujah. Nakikita lang natin ngayon, mga kapatid, yung tinatawag na chapter pa lang. Hindi pa ending sa buhay. Kung nasa libro pa tayo ngayon, kung titingnan natin, nasa ano pa lang tayo, chapter. Hindi pa sa end, mga kapatid. Kaya minsan feeling natin parang late ang sagot ng Panginoon sa ating mga prayer, pero sa atin lang 'yun, mga kapatid. Parang sabihin natin na walang nangyari, pero sa atin lang 'yun. Ang Diyos po, mga kapatid, ay nakikita niya tayo lahat. Kaya meron talaga tayong kapayapaan. Hallelujah. Sa buhay natin meron tayong kapayapaan. Kaya nga, mga kapatid, nandito pa tayo, naglilingkod sa Diyos. Kaya wala nang babalik doon sa makamundo pa. Bakit? Dito pa lang naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, eh. Hallelujah. Hindi pa tapos ang labanan natin, mga kapatid. Marami pa tayong dadaanan. Kaya kung ano man ang mangyayari sa mundo ngayon, magkaroon pa rin tayo ng kapayapaan. Magkaroon pa rin tayo, mga kapatid, ng ah, panalangin sa Diyos. No, huwag tayong makitulad sa iba, na takot sila sa mga pangyayari. Ipasa Panginoon natin lahat, no? Ano mang trouble mo ngayon na naranasan, sa akin, sa inyo, sa ating lahat, mga kapatid. Stay kalma, mga kapatid. Tanggapin natin, hallelujah, na ang pagsubok na ito ay kaya. Kaya. Hallelujah. Kaya sa buhay ng bawat isa, mga kapatid, ang application natin, kailangan lang natin hawakan ang kanyang mga salita. Tanggapin natin, no? Tanggapin natin ang mga pagsubok. Tanggapin natin kung anumang mga trouble pang darating sa buhay natin. At i-enjoy natin ang paglilingkod sa Diyos. Magtiwala tayo kahit sa mahirap, hindi man natin nakikita, pero magtiwala tayo sa Diyos. No? Mayroon tayong kapayapaan in the middle of the storm, mga kapatid. Isang paalala mula po sa ating mahal na Panginoon kung paano tayo magkaroon ng kapayapaan, lagi tayong dumalo sa mga gawaing katulad nito.
Kung, tinatawag na, broken ka, lumapit ka sa Panginoon. Kung tingin mo ngayon na parang parang hindi ko na naranasan ang presensya ng Diyos, lumapit ka sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Mag-repent tayo sa Panginoon. Kung nakita mo yung sarili mo wala ka ng kapayapaan, namuhay ka sa kasalanan, namuhay tayo sa makamundo mga kapatid. Time will come, ngayon ang panahon na lumapit tayo sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos, lumapit ako sa Diyos. Kung nakita mo yung sarili mo na wala na kang peace, wala kang kapayapaan, puro problema, puro utang, ano pang mga utang na meron mga kapatid na iniisip natin? Marami mga kapatid. Siguro yung iba walang utang, pero yung iba may utang, yung iba din may pangangailangan dahil may college na mga kapatid. Ibigay natin sa Diyos. Kasi kung ikaw-ikaw lang yan, tayo-tayo lang mga kapatid, wala talagang kapayapaan. Lalo na sa mga OFW, sa mga pangyayari natin dito, hindi talaga higit sa atin na mga kapatid. No, nagsirado yung, di ba masabi natin na imposible, pero talagang kontrolado. Yun talaga mangyari. Bansa to bansa. Nakikita natin yung mga prophecy na mga nangyayari na sa panahon ngayon. Kaya purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ito lang po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah, salamat sa kanyang mga salita at nawa pagpalain tayong lahat sa ating Panginoon. Hallelujah, ang salita lamang ng Diyos ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para ma ma-overcome natin, mga kapatid. Dahil nga, salita ng Diyos, sabi niya doon mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos, ito po yun ang ating binasa mga kapatid. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon, salamat sa bawat isa na nakakarinig sa salita ng Diyos. At nawa mga kapatid, wala na pong matakot sa mga pangyayari. Amen? Hindi na po tayo shock sa mga pangyayari ngayon. Bagkus, maging alerto tayo, maging ready, hallelujah, at manalangin palagi. To God be all the glory, tayo po'y manalangin. O Lord God, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Hallelujah, salamat Lord na muli ay ginagamit mo po ako, Panginoon, dito sa gawain mo, Panginoon. Hallelujah, salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa amin na sa panahon na sa storm or sa kaguluhan, mayroon pong kapayapaan na nagmumula sa iyo. Patuloy mo, Lord, na pagpalain ang BR na ito, Lord Jesus. Hallelujah, sa aming mga pastor, na patuloy mong ginagamit dito, Lord God. Patuloy mo silang pagpalain, spiritually, Panginoon. Tanggalin mo, Lord God, ang takot sa mga kapatiran kong mga baguhan pa, Lord God. Patuloy mong iparanas sa kanila, Panginoon, ang iyong banal na espiritu. At ikaw po ang Diyos na maitaas palagi sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah, sa paalala mo po sa amin. At ikaw lang po lagi ang maitaas namin, O Lord God. Sa iyo ang pinakamataas ng papuri. Sa oras na ito, sa iyo nag-isang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Salamat sa Diyos sa pagkakataon at ibabalik ko